fairness naman kay habang tinitignan mo siya, may magnet talaga siya. Yung ganda niya, yung the way kung paano siya magsalita, mag-deliver, my gosh, ang winner. I'm so excited. So, ewan ko, hindi ko naiisip, hindi ko nararamdaman, ay naku, baka malaglag na tayo sa Continental sa susunod kasi baka ganun-ganon. Ay, hindi ko siya naiisip. Ang naiisip ko, parang lalo pang lumakas si Philippines at lalo pang humabog, diba? So, yun. Saka, iba na nga yung ngayon. Iba na yung, tawag dito, iba na yung nila format. Oho. So, binago na nila yung format kaya mas malaki na yung tiwala ko na parang, okay, kaya to. So, yun. Sa ngayon, mas parang kampante ako na ay kaya to ni Asia. Mas yung ko sa kanya. Mas tiwala ako sa galaw niya ngayon. Mas parang lalo ako na-convince na my gosh, Philippines ang magiging next Miss World. Yung gano'n. Kasi habang pinapanood mo siya, hindi lang siya yung basta-basta nagkukwento ng kwento eh. Hindi yun eh. Meron akong kasi di ba kadalasan sa mga girls, meron silang story. Oo. Si Asia kasi, sabi ko nga sa inyo, iba yung atake niya. Tapos yung atake niya, alam mo yun, yung ang ganda ng pagkaka-deliver. Alam mo na marunong siya. Speaker si Asia. So, parang feeling ko, kung ang hinahanap ng Miss World ay speaker, beauty with the purpose, I think si Asia to. So napanood nyo mga kapolitika itong reaction at komentary ng kailang pageant vlogger na si Sam Rosas dito sa naging performance, outstanding na performance ni Asia Rose Simpson kahapon sa kanilang head-to-head challenge kung saan ay wagi po itong si Asia dito sa region ng Asia at Oceania. So masaya ang lahat at very positive ang naging outcome nitong head-to-head challenge, although merong mga iba kung saan is meron pa rin mga agam-agam despite dito sa naging achievement recently lang ni Asia Rose Simpson ay tayo positibo mga kapolitika dito sa kanyang laban sa Miss World 2026 sa bansang Vietnam. So a very good speaker at talagang kung magsalita itong si Asia Rose Simpson ay talagang makikinig ka mga kapolitika, may substance, may sense. At yung napansin rin ng ibang mga netizen is yung question sa kanya doon mga kapolitika sa final round ng head-to-head is napakabilis niya mag-isip. Especially doon sa pag-promote niya ng Vietnam. Actually, napanood ko yung ibang mga candidate yung sa top 4, diba? Merong winner yung Africa, may winner yung Europe, yung Americas. So far, si Asia ang may pinakamagandang presentation doon. In fact, sa kanilang pagpo-promote ng bansang Vietnam. Wala siyang script at doon rin sa pagsagot niya patungkol sa paano ma-preserve yung heritage, yung culture, yung tradition at sa modernong panahon. Mabilis rin siya na sumagot mga kapolitika, mga seconds lang, mga 3 seconds lang nakapag-construct na kaagad siya ng kanyang isasagot ng kanyang paragraph at sentence doon sa question na yon. So napakabilis, napaka-witty nitong si Asia Rose Simpson at andun yung impact, andun yung weight ng kanyang sinabi, yung diction, yung kanyang accent. Grabe, sobra mga kapolitika yung kanyang ipinakitang performance kahapon. At even itong si Sam Rosas is talagang na-amaze siya at positive siya na kung good speaker daw ang hinahanap ngayon ng organization, I believe na si Asia Rose ang fit na fit para sa ganoong posisyon. Okay? So, ang ating concern lang mga kapolitika ay sana we are just hoping na wala pang napili, walang appointed winner ngayong taon. Okay? We are hoping na sana is ibabase lahat dito sa performance ng mga delegates ng Miss World 2026. Kasi before, di ba, last year si Opal appointed na siya. So, sana this year we are hoping, we are praying na sana is walang appointment na
nagaganap dito sa Miss World. So dahil ngayon po is day 18 na pang-18 araw na dito sa kanilang kompetisyon, napakabilis ng mga panahon at exactly 10 days from now is makikilala na po natin ang bagong Miss World at kung kanino ipapasa ni Opal Suchata ang Blue Crown ng organization or nitong beauty pageant competition na ito. So dahil ngayong araw po is nagpapatuloy ang labanan at day 18 na dito sa kanilang kompetisyon, ang balita is karga rin po itong si Asia dito sa sa kanilang talent portion kasi nga nag-audition siya last week, diba? At ibinalita natin yun mga kapolitika. So ang dito, ang balita is pasok si Asia dito sa top 23 ng kanilang talent portion kung saan is magkakaroon sila ng finals today. So yung winner ng kanilang talent portion is malaki po ang points kasi meron silang scoreboard mga kapolitika at in fact ay number 1, nag-top 1 po itong si Philippines ito sa kailang scoreboard kasi bawat activities dito is may score. So talk of the town, trending itong si Asia at number 1 pa siya. Nambulaga siya mga kapolitika dito sa kailang fast track challenge. So importante po itong fast track kasi kung sino yung mag number 1 dito sa kailang multimedia at sa pa-advocacy nila yung Beauty with the Purpose ay automatically pasok rin po doon sa top 6. So mahalaga ito kasi doon sa top 6 pag makapasok itong si Asia ay hindi na tayo kabahan kasi doon yung debate, andun yung kudaan, andun yung speaking engagement. So mailalaban po tayo ni Asia doon sa top 6 at we are hitting the goal na makapasok siya sa top 6. So number 1 mga kapolitika sa scoreboard is si Philippines. Meron siyang 195 points, followed by Germany 190, South Africa 185. Number 4 is Trinidad and Tobago and Puerto Rico, followed by Australia. Ito yung mga yung sa fast track nila kasi may score daw yun at binigyan ng score ng ating mga netizen. At number 1 itong sa Asia Rose Simpson kasi lahat ng fast track is nandun sa top 5 or nasa top 10 and then yung isa is na ipanalo pa ni Asia Rose Simpson yung yung dito sa Beauty with the Purpose. So, yun mga kapolitika at aside from this is nag-post si Asia dito ngayong araw. So, ang gusto ko dito kay Asia is talagang doon kahapon bago nagsimula yung kailang head-to-head is nag-pray itong si Asia at dininig mga kapolitika ng Panginoon yung kanyang panalangin nang tawagin ang kanyang pangalan bilang winner ng Asia at Oceania. Psalm 30:11. You have changed my sadness into a joyful dance. You have taken away my sorrow and surrounded me with joy. Tonight is the finals for the talent fast track and I am so excited. This is more than just a talent competition for me. It is my heart and prayer for those who are hurting. There is hope and there is rescue. I appreciate all of your prayers and support and I will continue to do my best to represent the Philippines to give God all the glory. I humbly ask for your continuing prayers and support. Mabuhay ang Pilipinas. So yun ang kanyang post dito sa kanyang social media dahil ngayong araw, ngayong gabi po, yung finals ng kanilang talent portion kasi pasok siya doon sa top 23. So doon sa top 23 is isa lang po yung magiging winner. At we are hoping, we are expecting for the best mga kapolitika sa kanya kasi forte at isa sa mga skills ni Asia ay ang talent portion. So, suportado rin po ni nag-post po pala si Asia dito sa kanyang social media which is itong para sa kanyang kaibigan mga kapolitika, kapwa delegate dito sa Miss World. Hey friends, one of my pageant sisters recently had her account disabled and lost all of her content and followers. Could you help her by following her new account? Link below. Social media is an important platform for all of us, Miss World, not just for the competition but for us to share our stories. Thank you. So, tinulungan ni Asia itong kanyang kasamahan na disable daw yung account mga kapolitika. So, baka na-hack ito. So, sabi dito, Justin Asia Rose Simpson of the Philippines places among the top 23 of the talent fast track. Ang galing, 4 out of 4 na siya so far. Top 24 sa sports fast track at top 7 siya doon sa sports, top 60 top model fast track. Winner Asia at Oceania head-to-head challenge, top 40 secured. Top 23 talent fast track. Asia is now tied with Gwendolyn Forniol
Miss World Philippines 2024 for the most placements in the fast tracks in Miss Worlds as Philippine delegates. Mabuhay Pilipinas. So yung si Gwendolyn pala mga kapolitika is wala naman siyang naipanalo doon na fast track. Kasama lang siya sa mga top contenders pero wala siyang naipanalo, unlike dito kay Asia Rose Simpson na nanalo siya dito sa kanilang head to head. So kung maipanalo mga kapolitika, at I am positive na maipapanalo niya yung kanyang head to head challenge kasi maglalaban-laban yung diba, Africa, Europe at Caribbeans or Americas, at kung sino yung manalo doon sa apat na continental winners ng Beauty with a Purpose ay mag-advance doon sa top 6. Okay, so yun ang advantage ngayon kasi before is wala, hanggang automatically 4 delegates from each continent yung mula sa top 12 is top 4 kaagad. Ngayon is from top 12 ay top 6 kasi dinagdagan ng Beauty with a Purpose, at yung sa kailang pabutuhan kung sino yung mag top 1 din doon sa butuhan ay pasok dito sa sa kanilang top 6. Kung kaya from top 4 ay top 6 na yung magdidebate doon sa kanilang next round. For the 75th Miss World 2026 format, the top 6 finalists will consist one of the representative from each of the 4 continental regions: Africa, Americas and Caribbean, Asia at Oceania and Europe, plus the overall Beauty with a Purpose winner and the People's Choice Public Vote winner. So breakdown of the top 6 finalists. So 4 continental representatives, 1 highest scoring delegate selected from each of the 4 regional continental groups. So yung apat na continental winners plus yung Beauty with a Purpose at yung People's Choice winner na mag-consist doon sa top 6. Kung kaya masasabi natin na importante itong Beauty with a Purpose at yung fast track challenge mga kapolitika kasi may points ito doon kung makakasali ka sa continental winner or dito sa kailangan fast track sa Beauty with a Purpose, kasi I believe dito sa pabutuhan is wala na tayong pag-asa dito kasi nasa 261 na, at very persistent rin itong Cambodia na gusto nilang makapasok sa top 6 doon sa People's Choice winner. So top 1 itong si Cambodia na may 261k na boto. Number 2 is si Myanmar, nasa 213k na boto. So ang mahirap kasi dito is Asia. So okay lang sana kung nasa Africa si Asia Rose, pero sa Asia kasi dito mahigpit ang labanan sa botohan nila. So hindi ko alam kung may magbabagsak ng boto para kay Asia Rose sa last minute ng competition, or baka ito na talaga yung niya, kasi ngayon is nasa pang top 5 itong sa Asia at hindi pa siya naka 50k mga kapolitika. So kung habulin man itong si Cambodia at si Myanmar ay malaki-laking boto pa po yung kinakailangan. So kasama po ni Asia dito sa talent portion na top 23 is si Poland, Zambia, Colombia, Bosnia, Northern Ireland, Cook Islands, Nepal, Gibraltar, Ethiopia, Sri Lanka, Ireland, Eritrea, China, Paraguay, England, Portugal, Vietnam, Nigeria, Denmark, Chile, Guadeloupe at Guatemala. So yun po yung latest ngayon mga kapolitika sa sa nagpapatuloy na Miss World 2026 dito sa bansang Vietnam. So abangan po natin again yung kanyang talent portion mamayang gabi, dahil alam natin na magpapasiklab itong si Asia Rose Simpson dito sa kanyang talent, kasi ito ay isa sa mga skills, isa sa mga talent talaga ni Asia Rose Simpson. So abangan po natin ang mga susunod na latest na mga kaganapan dito sa mundo ng beauty pageant, in particular sa Miss World 2026 na nagaganap pa rin sa bansang Vietnam. So with all of this, I am very positive mga kapolitika na nalalapit na po sa Pilipinas ang pangalawang korona ng Miss World sa pamamagitan ni Asia Rose Simpson. Ibang-iba mga kapolitika ang kanyang karisma. Kayo po ba ay naniniwala na mananalo ang Pilipinas ngayong taon dito sa Miss World kung patas lang ang maging laban? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.